that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed hands. For the Pharisees, and in fact, all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed: the purification of cups and jugs and kettles and beds. So the Pharisees and scribes questioned him, "Why do your disciples do not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" He responded, "Well, did Isaiah prophesy about you, hypocrites, as it is written, 'This people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching us doctrines, human precepts. You disregard God's commandment, but cling to human tradition.'" He summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from the outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile. From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within, and they defile." Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung context. This is the Bakit person sinagot ni Jesus September ng gano'n yung mga Pharisees at scribes? the homily. Ang mga Hudyo po kasi ay napakamasunori sa tradisyon. At nung panahon po yun, naging issue sa mga early disciples ni Jesus ang tungkol sa pagsunod sa mga tradisyon ito ng mga Hudyo. Nung meron na pong Christianity, naging malaking issue po yun. Kung tayo ay mga Hudyo, alam natin na sinusunod natin yan, lahat ng mga purification rituals. Pero paano naman yung mga hindi Hudyo? Tulad ng mga Hindi, tulad ng mga Griego, na na-convert sa Christianity, kailangan pa natin silang puwersahin at sundin yung ating mga customs. At ang unang naging reaction ng mga early Christians, makasalanan ka, hindi ka nag-uumis ng kamay, hindi mo pinupurify yung ganito, hindi mo sinusunod yung ganyan, ganyan. Ultimo pang circumcise, makasalanan yung mga yan, hindi nagpapacircumcise. Kaya nga naman, makikita natin sa Acts of the Apostle, kung saan mo yung Biblia, sa bandang dulo, yung New Testament sa Acts of the Apostles, naging big deal po ang mga ito. At ito po ang unang-unang issue sa Council of Jerusalem. Yung mga hindi pa Hudyo na naging Kristiyano, kailangan na nilang ipagtindigan yung mga tradisyon na ginawa nila. Dala-dala. Hindi ko po sinasabi na mali yung mga tradisyon yan. Kaya lang, the Jewish people miss the point. Mas pinapahalagahan na nila yung tradisyon ng paglilinis kesa dun sa tradisyon na ipinamana sa ating Jesus. At ano yung tradisyon na yun? Yung mahalin mo ang iyong kapwa. Sabi nga nila, pagkatapos itong ebanghelyo ngayon, ano ang unang-unang ginawa ni Jesus? Pagkatapos ng sagutin niya ito, immediately,
nagpunta siya sa teritoryo ng mga hindi Hudyo at nag-administer siya. Nagpagaling siya doon. Nangaral siya doon. Ibig sabihin, itong mga tao ko na hindi Hudyo na ang tingin ng mga Hudyo ay immediately makasalanan. Pagkatapos ng gospel na ito, pumunta si Jesus. Mga kapatid, ang ilan po sa mga ito, mga tradisyon na natin ngayon, pagbubukas ng kamay, pagbubukas ng mga utensils, marami naman benefits yan. In fact, health benefits. At isa po sa mga natutunan natin ng COVID-19 pandemic, alam kong ginawa ninyo ito, ay ang paglilinis. Hindi lang ng mga gamit, hindi lang ng kwarto, kung hindi ang paglilinis ng kamay. Ako nga ito, may bago-bago lang po naman ngayon. 3 taon pa naman tayo pinahirapan ng pandemya. Makikita nyo sa mga mall, may mga alcohol pa rin. Kaya yung mga nagbebenta ng alcohol ng pandemic, yung mga napakayayaman din. Tama po. Kung meron mga itinuro sa atin ng pandemya, yan yung paghuhugas ng kamay. Paglilinis ng kamay. Pero may higit pa po dyan ang naisiguro ng Panginoon. May higit pa dyan. Kung tayo ay very conscious sa paghuhugas ng ating mga kamay, well, sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, ang tunay bang nakaruming ng tao ay ang paghuhugas lamang ng kamay. Yung pagkain ng hinugasan. Totoo po na maaari tayong mag-resist kapag hindi tayo malinis ang ating mga kamay bago kumain. Totoo din naman na kapag hindi mo hinugasan ang mga pagkain binili mo sa palengke, maaari tayong mag-resist. Pero yung pag-alala, ang mas malalim na cause ng sakit ng tao. Anong sabi ng Panginoon? Hindi. Kung paano concern ng mga Hudyo at concern natin ang hugasan ng ating mga kamay para magkaroon ng physical fit na pangakatawan, physically fit, healthy na pangakatawan. Sana ganun din kayo sa paglilinis ng inyong mga puso. Ito na naman nakakot din ng tao ay ang magmimahal. O ang pagkain ng iyong sigurado. Hindi po. Ang tunay na nakaruming ang ating pagkatao ay kung ano yung nagmumula sa iyong puso. Ano ba ang laman ng ating puso? Ano ba ang iniibig ng puso mo? Mga kapatid, ang ano pang puso ko na hindi iniibig ang Panginoon ay hindi malusog. Hindi ba kapag tayo nagpapacheck up sa mga doktor, pinararamdaman mo, ano ba ang gagawin ng doktor? Okay? Sa nilalapit yan ang nakasabi dito ng stethoscope. Sa nilalapit yan. Dito. Sige po, mag-spiritual fitness check na mo tayo. Sino rito mga kuya? Inabangan yung pagkanta ni Jose Maritan. Eh, hindi pa ko Pasko. Pero sabi nga sa isang nabasa ko, hindi pa man din Pasko, pero maganda yung ginagawa natin ito na at least dinidispose natin yung mga sarili natin na permans na. Eh, totoo naman. At mas maganda nga yun eh. Kasi napapagandaan natin mabuti kung anong Pasko. Yung iba nga sa atin, hindi naman Christmas night. Hindi pa naman Pasko. Hindi pa naman natin. Pero yung madali na yung kailangan ni Lord sa Christmas, yun yung may Christmas light o may Christmas light. Ang kailangan ni Lord lang na balik puso ko sa kaniyang pagdating. So my dear brothers and sisters, let us examine our hearts. Let us examine our minds, our conscience. Ano ba ang laman? Ang balungkot ka dito, pag may kayo nagsimba, ikaw ay nagkasal. Ano ba yung bumukukal dyan mula sa puso? Galit ba? Pasasalamat ba? Puro na lang maalalahan mo? Ano? Ang laman ng puso mo. You examine our conscience. You examine our hearts. And please, alam ko mahaba yung listahan ng mga dasal natin sa Panginoon. Pero pagdasalan din natin
Sa pintuan ng puso mo, papapasukin ka. So ikaw mag-work mo sa tao, kung lahat ng mga kasalanan dito, I'm sure may isa rito na nandyan sa puso mo. Ano? Patutuloyin mo. Lahat pa ng kumakatok, patutuloyin mo sa puso mo. My dear brothers and sisters, totoo po na ang mga religious rituals ay mahalaga. It disposes our hearts to become more closer to God. Ang pagsisimba ay mahalaga. It draws us near to God, to experience the presence of God. Ang paghugas ng kamay ay mahalaga. Pero huwag din natin nakalimutan ang hugasan ng ating mga puso. Hugasan, linisin ang ating mga puso. Sige na. Hindi ko pa ba? Parang ako nakikipag-usap sa mga bibi. Hindi ko pa ba? Amen. Pero ano ba yung nakikitipog niya? Tug, 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 tug. Sino ba ang itinitipog niya? Si Lord. Sige, huwag niyo ko naman. Angay nilang nakumakatli ang bibig ko. Let us cleanse our hearts, my dear brothers and sisters. In our prayers, huwag lang po tayong magsalita kay Lord. We allow God to speak to us in our hearts. Isang Diba? Ang pisan nga. inisin ang ating mga puso. Lord, help us to have a heart like yours. A heart which loves what is truly good and rejects what is evil. Amen. This is the my channel, Lord.